Magandang araw sa lahat. Welcome sa ating Module 2 sa Araling Panlipunan. Ang kahalagahan at o ugnayan ng tao at kapaligiran. Nakabase ito sa Milk na napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano. Sisimulan natin ang ating paksa ngayon tungkol sa mga bulubundukin o hanay ng mga bundok. Pinakatanyag ay ang Himalayas na may habang umaabot na 2,415 kilometro. Dito sa Himalayas, matatagpuan natin ang Mount Everest. Ang Hindu Kush o bulubundukin sa Afghanistan, Pamir, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan at Kyrgyzstan. Tien Shan, Hilagang Asya. Tapos sa Ghats, Timog Asya. Caucasus na nasa Azerbaijan. At ang Ural Mountains ay ilan din sa mga bulubundukin ng Asya. Kadalasang pinapangkat sa dalawang kabundukan sa Asya. Ang una ay nagmula sa hilagang silangan dulo ng Asya, malapit sa Bering Strait na tumatahak pahilig patungong Afghanistan at Pakistan. Samantalang ang ikalawa naman ay ang namumuka sa kanlurang bahagi ng Asya, partikular sa Turkey patungong Iran, na mula sa mga bansang ito ay tumatahak pahalang patungong Himalayas, bababa sa Myanmar at tangway ng Malay. Ang dalawang sistema ng kabundong ito at magtatagpo sa Afghanistan at Pakistan. Sa Himalayas ay ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na may taas na halos 8,850 metro. So ito ang Himalayas, pinakamataas na bundok sa buong mundo. Pangalawa nito ay ang K2 na mayroong 8,611 metro na nasa Pakistan at China. Ito ang K2. Pangatlo naman ang Mount Kanchenjunga na may haba o may taas na 8,586 metro na nasa Himalayas din. Ang Mount Everest na nakahanay sa Himalayas ay ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na may taas na halos 8,850 metro. Pangalawa ang K2, 8,611 metro na nasa Pakistan, China border. Pangatlo naman ang Kanchenjunga, 8,586 metro na nasa Himalayas din. So, pumunta naman tayo sa talampas o ang kapatagan sa itaas ng bundok. Ang Tibetan Plateau na itinuturing na pinakamataas na talampas sa buong mundo na mayroong 16,000 talampakan ay tinaguri ang Roof of the World ay nasa Asya. Ang talampas ng Deccan na nasa katimugang bahagi ng Indo-Gangetic Plain ng India ay kilala rin. Disyerto. Ang Gobi Desert, Mongolia at Hilagang China na mayroong sukat na 1,295,000
kilometro kwadrado na siyang pinakamalaki sa Asya at pang-apat sa buong mundo ay isa lamang sa mga desyertong matatagpuan sa Asya. Makikita rin dito ang mga desyerto ng Taklamakan, China, Karakum, Turkmenistan, at sa mga desyerto sa Iraq, Iran, Saudi Arabia at India. Pumunta naman tayo sa mga kapuluan o archipelago. Ito ay pangkat na mga pulo na marami sa Asya tulad ng Indonesia, ang pinakamalaking archipelago state sa buong mundo na binubuo ng humigit kumulang na 13,000 na mga pulo. Ang Pilipinas at ang Japan ay kabilang din sa mga bansang binubuo ng kapuluan. Pulo. Umaabot sa 1,994,300 kilometro kwadrado ang kabuang sukat ng mga pulo sa Asya. At kabilang dito ang Cyprus sa kanluran, Andaman, Sri Lanka, at mga pulo ng Maldives sa katimugan, Borneo, Java, Sumatra at mga pulo ng Pilipinas sa timog silangan. Tangway o peninsula. Lupain din ng mga tangway o anyong lupang nakausli sa karagatan ang Asya. Tinatayang nasa 7,770,000 kilometro kwadrado ang sukat nito. Ilan sa mga ito ay ang Turkey na nasa kanluran, Arabia, India, Indochina at Malay sa katimugan, Korea, Kamchatka at Chukosk sa silangan, at Taimyr, Gida at Yamal sa hilaga, bahagi ng Siberia. Kapatagan. Halos sangkapat o 1/4 na bahagi ng lupain ng Asya ay kapatagan. Ang Indo-Gangetic Plain at malaking bahagi ng Timog Silang Asya ay bahagi nito. Bukod sa pinakapangunahing lugar na panirahan ng tao, ang biyayang hatid ng mga anyong lupa sa tao ay nakapagdulot ng malaking impluwensya sa kanilang kultura at pamumuhay. Ang mga bulubundukin ay nagsisilbing likas na tanggulan o depensa ng isang lugar at proteksyon o harang sa malalakas na bagyo at sigwa. Ang ilang mga disyerto, baybay-gilid at kabundukan sa iba't ibang bahagi ng Asya ay nagtataglay ng samut-sari na yamang mineral, mga metal, di-metal at gas. Sa mga bundok at gubat ay nakakuha ang mga bungang kahoy, mga herbal na gamot at mga hilaw na materyales. Bukod sa panirahan ng mga hayop at mga wildlife, binubungkal, sinasaka at nililinang ng tao ang mga kapatagan at mga lambak para sa mga pananim. Ang mga damuhan at mga burol ay ginagawang pastulan. Ang paggamit ng tao sa iba't ibang uri ng anyong lupa ay nakapag-ambag sa paghubog ng kanyang uri ng pamumuhay at ng kabihasnan. So, dito sa mapa makikita natin ang lawak ng kontinente ng Asya. So, vegetation cover ng Asya. Ang vegetation o uri ng dami ng mga halaman sa isang lugar tulad ng pagkakaroon ng kagubatan o damuhan ay epekto ng klima nito. Sa Hilagang Asya, ang katangiang pisikal ng kapaligiran nito ay ang pagkakaroon ng malawak na damuhan o grasslands na nakahati sa tatlong uri, ang steppe, prairie at savanna. Ano ang steppe? Ito ay uri ng damuhang may ugat na mababaw o shallow-rooted short grasses. Maliliit ang damuhan sa lupain ito dahil tumatanggap lamang ito ng 10 hanggang 13 pulgada ng ulan. Sa hilagang bahagi ng mga steppe ng Russia at Manchuria at maging sa Mongolia matatagpuan ang prairie. Ang lupaing may damuhang matataas at malalalim ang ugat o deeply rooted tall grasses.
Samantalang, ang savanna naman na matatagpuan sa timog silangang Asya, particular sa Myanmar at Thailand, ay lupain ng pinagsamang mga damuhan at kagubatan. Ang mga taong naninirahan sa mga steppe, prairie at savanna ay kadalasang nakatuon sa pagpapastol at pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baka at tupa na pinagkukunan nila ng lana, karne at gatas. Ang mga lambak ilog at mabababang burol ay ginagawa nilang pananiman. Ang boreal forest o taiga, Rocky Mountainous Terrain, ay matatagpuan din sa Hilagang Asya, particular na sa Siberia. Coniferous ang mga kagubatang ito, bunsod ng malamig na klima dahil sa presipitasyon na klima at sa yelo o ulan. Sa bahagi ng Russia at Siberia, matatagpuan ang tundra o treeless mountain tract. Kakaunti ang mga halamang tumatakip at halos walang puno sa lupaing ito dahil sa malamig na klima. Ang lupaing malapit sa baybayin ng Arctic Ocean ang saklaw ng behetasyong ito. Sa timog silang Asya at sa mga bansang nasa torrid zone, ang biniyaan ng tropical rainforest dahil sa mainam na klima nito at halos may pantay na panahon ng tag-ulan at tag-araw. So, pumunta naman tayo sa mga uri ng klima sa Asya. So, sa klima sa Hilagang Asya, mahaba ang taglamig na karaniwang tumatagal ng 6 na buwan at maiksi ang tag-init. Ngunit may mga ilang lugar na nagtataglay ng matabang lupa. Gayunpaman, malaking bahagi ng riyong ito ay hindi kayang tirahan ng tao dahil sa sobrang lamig. Klima sa Kanlurang Asya. Hindi palagian ng pagbabago ng klima. Maaring magkaroon ng labis o di kaya katamtamang init o lamig ang lugar na ito. Bihira at halos hindi nakararanas ng ulan ang malaking bahagi ng rehiyon. Kung umuulan man, ito ay kadalasang bumabagsak lamang sa mga puok na malapit sa dagat. Ang klima sa Timog Asya. Mayroon tong iba't ibang klima sa loob ng isang taon. Mahalumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre, taglamig kung buwan ng Disyembre hanggang Pebrero, at kung Marso hanggang Mayo, tag-init at tagtuyo. Nananatiling malamig dahil sa niebe o yelo ang Himalaya at ibang bahagi ng rehiyon. Klima sa Silangang Asya. Monsoon climate ang uri ng klima ng rehiyon. Dahil sa lawak ng rehiyong ito, ang mga bansang rito ay nakararanas ng iba't ibang panahon. Mainit na panahon para sa mga bansang nasa mababang latitude, malamig at nababalutan naman ng yelo ang ilang bahagi ng rehiyon. Klima sa Timog Silangang Asya. Halos lahat ng bansa sa rehiyon ay may klimang tropikal na nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan. Katangiang pisikal ng mga rehiyon sa Asya. Sa Hilagang Asya, ang kabundukang Ural na nasa rehiyong ito ang humahati sa mga kontinente ng Europe at Asya. Ang Bering Sea ang nag-uunay sa Hilagang Asya at Alaska. So ito yung Bering Sea na napakalamig na anyong dagat. Kanlurang Asya. Ang Kanlurang Asya ay nakatalaga sa pangkontinental na bahagi ng Asya at hilagang silangang bahagi ng Afrika. Nahati ito sa 3 rehiyong pisikal. Northern Tier na lupain ang kabundukan at talampas, Arabian Peninsula ng isang malawak na tangway na pinaliligiran ng iba't ibang anyong tubig. Ang Fertile Crescent na nagtataglay naman ng matatabang lupa at saganang supply ng tubig.
Timog Asya. May anyong hugis tatsulok ang Timog Asya na may hangganang Indian Ocean sa timog at kabundukan ng Himalaya sa hilaga. Sa kanlurang bahagi ng rehiyon, nakalatag ang mga bansang Afghanistan, Pakistan at India. Sa silangan ay Bangladesh, sa dakong hilaga ay mga bansang Bhutan at ang pulo ng Sri Lanka at Maldives sa timog. Mainit sa rehiyong ito maliban sa mga kabundukan na nanatiling malamig dahil sa niebe o yelo. Silangang Asya. Malaking bahagi ng kalupaan ng Asya ay sakop ng rehiyong Silangang Asya, partikular na ang China na sumasakop sa 20% na sukat ng kontinente. Ang mga bansang Japan at Korea ay halos 5% sa lupaing Silangang Asya. Ang rehiyong ito ay may pisikal na hangganan tulad ng Gobi Desert, Mongolian Tibetan Plateau at ang Himalayas. Ang mga ilog ng Wangho, Yangtze at Xinjiang ay ang tatlong pinakamalaking ilog at pinakamahalagang ilog sa pamuhay ng mga Chino dahil sa nagpapataba ito ng mga lupain at kinagamit na ruta para sa pakikipagkalakalan. Samantala, sa pamamagitan ng sea sa Japan at Korea Strait, ang bansang Japan ay nahihiwalay sa mismong lupain ng Silangang Asya. Binubuo ito ng 4 na malalaking isla, ang Kyushu, Shikoku, Honshu at Hokkaido. Ang kahabaan ng Timog Silangang Asya ay makikita sa timog ng China at Japan. Ang India ang nasa hilagang kanluran at Pacific Ocean naman sa silangang bahagi. Dahil sa kaaya-ayang klima nito, magubat na kabundukan ang nasa hilaga ng rehiyon at mga lambak ilog naman sa timog. Timog Silangang Asya ang pangkontinenteng Timog Silangang Asya o mainland Southeast Asia, isang tangway na nasa pagitan ng South China Sea at Indian Oceans. Dito matatagpuan ang ilog na Irrawaddy. Sa Timog Silangang Asya naman ay binubuo ng mga kapuluang nakalatag sa karagatan kabilang ng mga isla ng Pilipinas, Indonesia at East Timor. Dito rin matatagpuan ang Pacific Ring of Fire dahil hitik sa mga bulkan ang lugar at maritong magdulot ng paglindol dulot sa kanilang pagsabog. Pamprosesong mga tanong. Bakit mahalaga ang kapaligiran sa paghubog ng kabihasnan ng tao? Sa paanong paraan mo papahalagahan ang iyong kapaligiran para sa iyong kinabukasan? Dito nagtatapos ang ating Module 2. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang araw.